Kahirapan ang nagbibigay pasakit kay Mabel, na dati-dati wala silang inaalalang suliranin. Maayos sana ang buhay nila noon, na kahit anong hilingin ay agad-agad masusunod. Subalit, dumating ang pagkakataon na nagkaroon ng malubhang karamdaman ng kanyang itay, na ngayon ay paralitiko dahil di agad naagapan ang karamdaman nito. Isa pa roon ang pagkasara ng pinapasukan ng kanilang inay. Wala silang magawa ng kanyang kapatid kundi ang tumigil na lamang sa kanilang pag-aaral. Bitbit na niya sana ang diplomang makukuha niya sa kasalukuyang taon. Gunita niya ang masasayang araw na gusto niyang maging abogada. Subalit, ang sisidlang pangarap na iyon ay napunta na lamang sa paghihintay. Panganay siya sa dalawa niyang kapatid. At mula nang magkasakit ng kanyang itay, ay siya na ang kumakalingan ito dahil wala ng panahon ang kanilang inay sa pag-aasikaso. Simula pa noon, ay tumutulong siya sa pagtitinda ng kakanin sa lansangan. Inay, makakapagtapos pa kaya ako? Tanong nito sa kanyang inay. Anak, hindi sa lahat ng pagkakataon ay ganito tayo. May awa ang Diyos, basta't magtiwala lang tayo sa Kanya. Ang bawat pagsubok ay may kaakibat na kaginhawahan kung ito'y iyong malalagpasan. Tugon naman ang kanyang inay sa kanya. Paano na lang kaya kung mamasukan ako bilang kasambahay? Para naman po makatulong ako sa mga gastusin dito sa bahay at sa pambili ng gamot ni itay. Salamat, anak. Pero bata ka pa para magbanat ng muto. Hayaan mo ako na lamang ang magtugon ng mga pangangailangan natin. Isang araw. Inay! Inay! Si Itay! Pabulyaw at humahagulgol na sabi. Hikbi ni Mabel habang kanyang itay ay nakaratay na wala ng buhay. Iyon na marahil ang pinakamamabigat na nangyari sa buhay ng kanilang pamilya. Ang mawalan ng isang padre de pamilya sa kanilang buhay. Tulala at waring malayo ang kanyang iniisip habang nagsisipag-iyakan ang dalawang niyang kapatid. Isang linggong nagluksa ang pamilya de la Cruz at pagkatapos ng pagluluksang yaon ay ang pagbabago sa estado ng kanilang pamumuhay. Kung dati-dati naglalako siya ng kakanin sa lansangan, ngayon ay namasukan siya bilang isang kasambahay. Samantala ang dati niyang ginagawa ay pinagpatuloy ng kanyang mga kapatid. Minsan na rin siyang inalok na sumayaw sa lilim ng ilaw. Ngunit inisip niyang nararapat na hindi niya gagawin ang bagay na iyon. Ang pagkakataong makapag-aral ay minsan na rin sumagi sa kanyang isipan na sa kanyang pagtatrabaho ay inalok ng kanyang amo. Iha, gusto mo ba bang magpatuloy sa iyong pag-aaral? Tanong nito sa dalaga. Biglang napatingin si Mabel sa kanyang amo. Ngunit naisip niya na ang bagay na iyon ay parang napaka-imposible sa katayuan niya. Mahirap pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho. Iha, gusto mo ba bang magpatuloy sa iyong pag-aaral? Ulit nitong sambit. Sa pagkakataong iyon ay hindi na pinalagpas ni Mabel ang pagkakataong muli ay makapag-aral siya. Tumango na lamang siya at sabing-sabing, oho! Simula bukas, pupunta ako sa eskwelahang papasukan mo. Sa gabi ko na lamang pumasok para naman di mantalang pagtatrabaho mo. Usisa ng kanyang amo. Maraming salamat po! Ganun pa man, kahit mahirap pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho, ay umaasa pa rin si Mabel na mapagtatapos niya ng pag-aaral ang dalawa niyang kapatid. At nakakuha ng titulo sa kolehiyo. Lumipas nga ang mga panahon at natupad niya ang mga bagay na matagalan niyang pangarap sa buhay. Sa pagkakataong iyon, inaalay niya ang diploma at medalyang natanggap sa kanyang mga minamahal, sa kanyang inay, mga kapatid, at sa mga pagsubok na dumating sa kanyang buhay. Nang dahil sa mga pagsubok na dumating sa kanilang pamilya, ay nakamit niya ang mga bagay na kanyang inaasam-asam. Ang makapagtapos ng pag-aaral. Nagbago ang lahat dahil sa isang bagay na hindi niya inaasahan.
pagkamatay ng kanyang itay, ay natuto siyang kumilos para lamang mabuhay ang kanyang pamilya. Pangarap at tagumpay ni MRC Flomo.